Get ready to dive deep into the heart of real life stories, uncover valuable lessons, and explore the intriguing world of random topics to truly better. Ever wonder why life chase dreams, navigate through tough decisions? Get ready for candid conversations that will leave you thinking, laughing, and feeling inspired. Because life is a beautiful blend of the real and the random, and I'm here to explore it all with you. This is G Talk, your real stories and valuable lessons in the delightfully random quiet. Subscribe now and let's embark from the stream together. G Talk. Yeah, welcome to G Talk, another candid conversation about life, issues about love life. Ah, ayan, i-discuss ko sa inyo ngayon is about dun sa sinabi ko nung last night. About dun sa tanong ng friend ko sa akin na, Mare, masama ba na nagkaka-feelings ako sa isang taong may asawa? Actually, my friend is working sa call center. So, nakakasama niya yung guy every night during her duty. Ganun. And then, ang tanong niya sa akin is, mali ba? Which is, simple lang yung sagot ko eh. Ang tanong ko sa kanya, are you in a relationship right now, Mare? Sabi niya, no. Okay. Kasi kaya ko itinanong, syempre, kapag ikaw ay committed ka into someone right now, and then nagkaka-feelings ka sa iba, masasabi ko na ano yun eh, ah, cheating na. Cheating na yon. But if you are not in a relationship right now, and then kung ang tanong mo naman sa akin ay mali ba na nagkaka-feelings ka sa lalaki may asawa, ang masasabi ko dyan, alam mo, when it comes to your feelings, when it comes to our feelings per se, there's nothing wrong with our feelings kung nagkakaroon ka man ng feelings sa isang tao. May asawa man yan o binata pa man yan, feelings. I am talking about, again I am talking about the feelings per se. Feelings itself, ibig kong sabihin. But, ang mali doon is yung sitwasyon na gusto niya na pasukin. Of course, the guy is committed right now to other girls. Kumbaga, to other girl, I'm sorry. To other girl. Kumbaga, may asawa nga. Hindi naman kasal, although may anak, and live-in. Or whatsoever, kasal man o kung ano pa man yan. But, masasabi ko na, he is in a relationship right now. So, para sa akin, kung ang tatanong mo sa akin is about your feelings, ang masasabi ko, there's nothing wrong with your feelings. Kasi ang feelings naman natin ay hindi naman natin yan sa totoo lang nakokontrol ba natin ang feelings natin. Pag gusto mo na magmahal, pag gusto mo na gustuhin yung isang tao, masasabi ba natin, uy, wag mong gustuhin niya? Masasabi ng isip ba natin sa puso natin na wag? Hindi, di ba? But, masisisi din ba natin ang sarili natin kung nagkakagusto tayo sa isang lalaki na pinakikitaan tayo na sobrang sweet, sobrang special, which is yun kasi yung naging reason ng friend ko kung bakit siya na-fall dun sa guy. Sa tagal niyang walang boyfriend, pinakikitaan siya ng isang special treatment. Siyempre, matagal-tagal na hindi siya nakakaramdam ng pagkikare ng isang opposite sex. Kumbaga, di ba? Kumbaga, ng other guy. Pakitaan kang ganyan, bilan kang kape, pasalubungan ka ng anything sweet, chocolates. Di ba?
Kung sa'yo sa umpisa, of course, wala yun. For you, friend lang. But, syempre, eventually, magkaka-feelings yun madidevelop. Kasi unang-una lang para sa akin, ang isang lalaki ba, magbibigay ba kayo ng chocolate sa isang babae kung hindi niya gusto? Kung meron kayong, kumbaga, kung wala ba kayong feeling sa isang babae, pag-aksayaan niyo ba ng pera na bilan niya ng chocolate? Di ba hindi? Kasi we all know naman, siguro naman aware din yung ibang guys dyan, na kapag nagpakita tayo ng isang sweetness o even kahit anong pagkikare pa sa isang babae, aasa yan eh. Kumbaga, pakitaan mo ng kahit anong ngitian mo nga lang yan ang pagkatamis-tamis, piling niya may gusto ka na sa kanya eh. Diba? Kumbaga, kayo rin namang mga lalaki ganun eh. Kami rin naman ganun din. Na, ba't kami mag-aaksaya ng panahon na makipag-usap sa inyo, makipag-chat sa inyo, if hindi rin nadidevelop dun yung feelings. Diba? And anyway, feelings is not happen in just 24 hours lang. Diba? Kumbaga, bago ma-develop ang isang feelings, mapunta doon sa sitwasyon na masasabi mo na talagang, ay, parang nai-inlove ako sa kanya. Hindi nagyayari yun in just overnight lang. Kumbaga nangyayari yun, it's a process. Marami pang pagkakataon na nag-chat muna kayo, maaaring nag-dinner, dine out or something, nagkita o lagi kayong nag-chat, di ba? Doon yun eh, doon yun nadidevelop. Hindi yun nangyayari sa overnight lang. So ako, masasabi ko lang dyan. Ang sabi ko sa friend ko, gano'n nakatagal? Kasi ba't ko nasabi? Kapag sa tingin mo na ang isang guy may asawa, and nagpupunta na siya doon sa point na nagiging sweet na siya. Ngayon ikaw, bilang babae, ano ba yung dapat? Diba? Siyempre tayo, gusto ba natin ng sakit ng ulo? Gusto ba natin na pagdating ng panahon lugmok na naman tayo, luhaan na naman tayo? Alam naman natin yan na kapag pumasok tayo sa isang sitwasyon na alam natin si guy ay may asawa, aasa ba tayo na tayo yung pipiliin? Lalo na at mayroong yang anak. At saka bakit kailangan bang humantong tayo sa sitwasyon na kailangan pang papiliin pa natin si guy kung sino yung pipiliin mo? Kailangan ba meron pa tayong masagasaang tao? Na kailangan ba meron pa tayong siraing pamilya? Of course, di ba? Hindi. Kumbaga, kung sa tingin mo na bago pa lang mapunta doon sa sitwasyon na magiging sweet na kayo, magiging intimate na yung inyong mga pag-uusap-usap, mabuti pa is keep distance. That's the number one na tingin ko na kailangan gawin ng isang babae. If sa tingin mo, malagkit na yung tingin sa'yo ng isang guy, and dalaga ka naman, okay, sa'yo walang problema, ha? Si guy mayroong meron siyang commitment to other woman, kumaga. Hindi ba hindi ba tayo nun? Kapag na meron tayong babae na kahit paano kapwa natin babae na medyo, matatapakan natin. Kumbaga, for me para hindi ka na mapunta doon sa ganong feelings, na kailangan mo pang itanong sa akin yung point na ganito ngayon, nagkaka-feelings ka na. So, ibig sabihin, sinuportahan mo yung feelings na nararamdaman mo. Bakit? Ngayon ba masasabi mo ba, noon nag-uumpisa pa lang, masasabi mo ba na love mo na siya, may feelings ka na gano'n nakabigat agad yung feelings mo? Of course, hindi, di ba? So, ba't kailangan mo pa na sinuportahan mo pa yung feelings na kilig na nararamdaman mo, ba't kailangan humantong pa sa ganun? So ako, a piece of advice dun sa mga girls or even sa mga boys, pagtingin yung committed na at merong may malagkit ang tingin sa inyo dyan, lalo na at humantong pa sa point na papasalubungan ka pa ng something sweet, like chocolates, and yayayain ka ng lumabas like dinner, ganyan, date, ganyan. Pahantungin pa ba natin yun? Kasi kapag humantong pa sa ganun, sino ba yung talo?
And then eventually kapag nagkaroon ng may nabuong relationship, kapag dumating yung time na nalaman ng babae, na nalaman ng asawa, syempre siya babawi sa asawa yan, iiwan ka. O ngayon, ikaw, luhaan ka, lugmok ka habang sila nakikita mo sa social media masaya. Gusto ba natin yun, girls? Huwag na natin pahantungin pa. Do not orchestrate your feelings. Huwag nating suportahan yung nararamdaman natin kapag alam natin na mali. Yun lang ang tingin ko. And paano ba tayo makakaiwas? Paano nga ba? Diba? Minsan ang hirap, lalo na kung may spark. Lalo na kung tingin natin, i-crush natin si boy. And then, biglang nagpapansin sa'yo. O diba, girls, mahirap. Kaya, okay, so, ayun na nga. Pagdating sa feelings, there's nothing wrong with your feelings na ma-inlove ka. Sa kahit kanino pa yan eh. Binata man yan. Kasi tayo, ang feelings natin, di man tayo manhid eh. Of course, nagre-react lang ang feelings natin sa kung ano ang ipinapakita sa atin. Nagpakita ng sweet, uy, kinilig ka naman. Nagpakita ng sobrang care sa atin. So, syempre, ikaw nasasarapan ka sa feelings na, ay, may nag-care sa akin. So, cherish mo ngayon. Yan, ini-enjoy mo ngayon yung feelings na yun na nararamdaman mo. So, you are supporting your feelings na kilig factor, di ba? But, ang hindi mo napapansin is nafo-fall ka na. Okay? When it comes to your feelings, of course, there's nothing wrong with your feelings. Masasabi ko, no, walang mali na nagmamahal ka. Kasi nagmamahal ka. But, pero, ang mali, na masasabi kong mali, ay yung sitwasyon na pinalalagyan ng tao na gusto mong mahalin. Okay, if you are trying to steal the man with his wife or with his girlfriend, of course, yun yung mali. If you are trying to agawin yung kanyang atensyon, yun yung mga mali. Yan. Pagdating sa feelings mo, walang masama dyan eh. Kasi feelings yan eh. Kung pinakitaan ka ng sweet natural, kiligin ka. Di ba? Normal yun, hindi man tayo manhid eh. Kapag wala ka nang nararamdamang ganun, baka yun yung hindi normal. Okay. Yun yung hindi normal, yung hindi ka kiniligin. Pero yung sitwasyon, yun, the situation na masasabi ko, yun yung may mali. Kaya pag yun yung ipinasok mo yung sitwasyon mo, doon sa sitwasyon na gano'n, doon ka mahihirapan. Na kapag nandun ka na sa ganong sitwasyon, baka mamaya, mahirapan ka ng bumangon kapag nadapa ka. And hindi kapag sure yun na madadapa ka. Lalo na pag ang pinasok mo, isang taong may asawa. Naku, andyan lahat ng risk. Okay? So, ano ba yung dapat gawin? Sabi ng friend ko, ano ba dapat mong gawin? Ang sagot ko lang sa kanya, simple lang. Libangin mo yung sarili mo. Keep distance. Number 1, keep distance. Huwag mo na sagutin, huwag mo na ano. Pero syempre, hindi ka biglang mag-i-invisible. Hindi ka magiging bigla na lang maglalaho. Sabi ka sa kanya, sabihin mo yung totoong nararamdaman mo na mali na to, hindi na dapat, may asawa ka. Ipamukha mo sa kanya na committed ka, meron kang pamilya. Ipamukha mo sa kanya na hindi okay yung ganun sitwasyon sa'yo at ilalayo ka na. Okay? Kasi meron pa yan ako, friends with benefits? No way. Kumbaga, iwas. Pag sinabi mong iwas ka na muna. And paano ka ba makakaiwas? Magmuni-muni ka. Baka mamaya naman yung pag-iwas mo, nagpapamiss ka lang. Diba? So, magmuni-muni ka, isipin mo, ano ba to? Hindi kaya sinasayang mo lang yung oras mo? Isipin yung gayri na wala naman, alam mo naman sa sarili mo na pagdating na panahon, hindi naman din ikaw yung pipiliin. And kapag dumating naman yung sitwasyon na may wife siya, uwi siya sa wife niya, and then ikaw bibigyan ka ng iilang pirasong oras lang niya sa buong maghapon, baka isang oras, mag-uusap kayo, patago pa. Gusto mo ba yun?
Kasi ganun lang yun eh. Choice natin yun, girls eh. Choice natin yung ginagawa natin sa buhay natin. We are all responsible with what we are doing. Kung yung lahat ng ginagawa natin, responsible tayo dyan. And we have to face the consequences ng lahat ng mga maling gagawin natin sa buhay natin. Kapag ikaw pumasok ka sa ganyan sitwasyon at nalugmok at nadapa ka, sino yung magbabangon sa'yo? Walang kaibigan ang pwedeng magbangon, walang kahit sinong mahal mo sa buhay ang pwedeng magbangon sa'yo kung hindi ikaw lang. Paano kung sobrang lugmok ka na, paano mo ibabangon yung sarili mo sa pagkakalugmok? Sobrang masakit yun, sobrang hirap. Baka mamaya, di ba, hindi mo alam kung anong kahinatnan mo. Which is lalo na, okay ka naman ngayon. But kailangan pahirapan mo yung sarili mo. Di ba? Ayun lang naman. So, keep your distance right away. Ngayon na, huwag na mag-isip. Kung magkakausapin mo na siya, personal, or kahit pa message yan, whatsoever. Pero mas okay kung personal, sabihin mo sa kanya na may asawa ka. At mali ito, hindi na dapat tumantong sa ganong ayoko ng ganon. Unang-una, ayaw mo na meron kang kapwa mo babae na tinatapakan din. Pangalawa, ayaw mong mapunta sa sitwasyon na ganon. Pangalawa, syempre, ano gagawin mo? After mo kausapin siya, libangin mo na yung sarili mo ngayon. Huwag muni-muni ka na. Lahat ng mga bagay na dapat isipin mo dun sa gay para makaiwas ka, isipin mo na. Unang-una, paano ka ba niya niligawan? Paano ka ba niya, imagine this, committed siya. Committed siya sa isang babae, may asawa siya. Pero nagawa niyang lokohin yung asawa niya. Imagine. Baka mamaya kapag kahit nasabihin mo na kayo ang nagkatuluyan pa, iniwan niya si girl para sa'yo, matakot ka na. Dahil for sure, gagawin din sa'yo yun. Once a cheater, always a cheater. For me, ewan ko ako naniniwala ako din. Pag nagawa kang lokohin ng isang guy, lolokohin ka niyan. Promise. Hindi, sorry Hindi to in general to Ang akin lang kasi, kung paano ka paano siya manloko ng kapwa mo babae, nagawa niya saktan ng asawa niya behind her back. Yung girl, behind her back, yung asawa niya niloloko siya. Wala siyang alam, Si lalaki, kung saan kung mga kalokohang kapidyohan, mga pinagagawa sa buhay niya, And then ngayon, walang alam si girl. Gusto ba ni mo yun? Gusto ba ng other girl yun? Ako, if ever, ako yung nasa ganun sitwasyon, gusto ko ba na ganun? Of course, hindi. Kung halimbawa man na nasa ganung sitwasyon ka, may nagawa kang bagay na masasabi mo na ganun, pagsisihan mo na and then umiwas ka na lang. And itama mo na lang. Huwag mo nang i-enjoy yung pagkakamali. Halimbawa, nagkamali ka na, inulit mo pa, and then inulit mo pa ng inulit mo pa. Yung mali na yun. Yung pagkakamali, once, twice, okay. Pero yung pumangatlo, pumang-apat pa, talagang in-enjoy mo na yung pagkakamali mo na yun. And ano ba ang consequence nun? Yun lang, yun. Isipin mo ang consequence ng lahat ng gagawin mo. Kaya na sinabi ko sa'yo, baka mamaya, di ba? Ngayon yan okay, kasi kinukuha lang yan yung attention. Kinukuha ka lang niya. May mga lalaki pa na sobrang challenge yung sarili nila. Feeling pogi sila, di ba? Feeling pogi, mapasagot lang yung isang babae, lahat gagawin. Di ba? And then pag napasagot na si girl, di ba? Okay na. Tapos after ng magawa na yung gusto nila, okay na. Di ba? Hindi malabo na gawin niya. Paulit-ulit yun. Kasi ginawa niya ni. Kasi ang isang guy, okay, share ko sa inyo si B-boy nga bait yan. Kapag alam niya, pumapayag ako dyan, pag pumupunta sa inuman, kasama mga friends niya, papayag yan. Pero kapag nakita niya na may ibang girl na medyo alam mo na, medyo malagkit ang tingin sa kanya, something like that, umuwi yan. Umuwi parang bata. Parang bata magsusumbong sa akin. Ba't ka umuwi? Yung may ibang babae, yung sa mamakating. Ganun. Nakakatuwa kasi very honest siya and ang talagang is
ano siya, loyal siya. Loyal and honest. Yun yung, kaso bihira yung, yung partner na kagaya ni Bigoy. Bait yan sobra. Kaya proud na proud ako dyan. Maalaga pa. Yun yung dapat. Kasi girls, always remember this, na paulit-ulit sinasabi ko. Ito. Ha? Sinabi ko to sa unang episode ko at lagi ko sasabihin ito. We all deserve the best. Okay? And hindi natin deserve yung ganun. Ang deserve natin is full-time attention, full-time commitment. At hindi natin deserve lokohin. Ayun lang ang pagkatandaan natin, okay? Hindi ko na sobrang pagkakahaba-habain na para talagang panoorin at pakinggan nyo ang aking anak. So if ever na meron kayong gusto na itanong sa akin at gusto nyo i-topic, is message nyo lang ako. Meron akong susunod na topic. May nag-request din, okay? Later, baka i-discuss ko.